Pinalagan ng palasyo ang akusasyon ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson na si Pangulong Bongbong Marcos din ang mastermind sa korupsyon. Maituturing din daw na inciting to sedition ang panawagan ni Singson sa mga religious groups na magprotesta laban kay PBBM. Nasa frontline ng balitang yan, Gary De Leon. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan, mahiya naman kayo. Galing mismo yan noon kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero tingin ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson, si PBBM din daw ang mastermind ng korupsyon. Ang mastermind, Martin Romualdez and President Marcos, ni-recruit ni Saldico para gumawa ng mga kalukuhan. So tatlo lang sila nakakalam. Tinawag pa ni Singson na palabas lang ang mga ginagawa ng Pangulo na pagsisiwalat ng mga anomalya sa flood control projects. Nilaglag ni Bongbong Marcos ang mga contractors, engineers at kasama niya to become a hero. Take note, hindi niya binanggit si Saldico, Speaker Romualdez. Dahil tatlo silang, bago umupo si Bongbong Marcos, tatlo sila nag-uusap. Hindi rin kumbinsido si Singson sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Matatandaan itong Nobyembre, kabilang sina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Ako Bicol Party List Representative Saldico sa inirekomenda ng ICI na kasuhan kaugnay sa flood control scam. Pero si Ko lang ang tuluyang nasampa ng kaso ng buwang ding yon. Sa kabila nito, hihikayatin pa rin daw ni Singson ang mga religious group na magsagawa ng malawakang protesta kontra korupsyon. We will schedule a one-time, big-time rally and nakikiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, it should be ASAP and we will march to Malacanang. Sakaling matuloy ito, mensahe ni Singson kay PBBM. Dapat sumuko na siya. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military. Bongbong Marcos, my former friend, kausapin mo na military o pulis, better surrender. Wala kami. Buwelta naman ang palasyo, hindi nagpapakabayani si Pangulong Marcos, lalo't obligasyon naman daw niyang linisin ng gobyerno. Marami lang daw apektado ng kanyang laban kontra korupsyon, kaya dinudumihan nila ang ginagawa ng Pangulo. Ang Armed Forces of the Philippines naman, muling nanindigang tapat sila sa konstitusyon at walang pinapanigang politiko. Well, the Armed Forces of the Philippines have consistently supported calls for good governance and anti-corruption, addressing allegations regarding civilian governance fall exclusively under the jurisdiction of civilian courts and oversight bodies, not the military. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5.